Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 4, talata 1 hanggang 7. Mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapinsanan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo, ang pinakapunong pari, at dadalhin sa tuldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay bibisikan niya ng 7 beses ang tabing ng santuario. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar, nasunugan ng mga handog sa harap ng tuldang tipanan." Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Levitico chapter 4 verse 8 to 14. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman doon. Kukunin din ang 2 pato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng turong handog pagkapayapaan, saka dadalhin sa altar at susunugin ang pare. Ngunit ang balat ng turo ay lahat ng laman nito, ulo, mga hita at mga laman loob, kasama ang dumi, ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya at makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanyang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng tuldang tipanan. Amen po. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-4 na kabanata ng Levitico, versikulo 15 hanggang 21. Ipapatong ng matatanda ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ko. Kukuha ng kaunting dugo ang punong saserdote at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses nang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa dambanang nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa dambana ang lahat ng taba, tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kasalanan. Ito ang gagawin ng saserdote para patawarin ang buong kapulungan. Pagkatapos, ilalabas sa kampamento ang torong pinatay at susunugin din sa dakong pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng kapulungan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitico, Kabanata 4, versikulo 22 hanggang 28. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan.
Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y papatawarin. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko, at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 4, verse 29 to 35. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan, at papatayin ang handog dahil sa kasalanan sa lagayan ng pagsunugan ng handog. At dadampot ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri ang dugo at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng laban ng pagsusunugan ng handog. At ang lahat ng dugo nila ibubuhos niya sa paanan ng laban. At ang lahat ng taba niya ay kanyang aalisin, na gaya ng pag-aalis ng taba sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at susunugin ng saserdote sa tambanan ng pinakamasarap na amoy sa Panginoon, at itutungkol sa kanya ng saserdote at siya'y patatawarin. At kung kordero ang kanyang dalhin pinakaalay na bilang handog dahil sa kasalanan, ay babaeng walang kapintasan ng dalhin niya. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan, at papatayin na pinakahandog dahil sa kasalanan sa pinagpapatayan ng handog na sunugan. At tatapot ang saserdote sa pamamagitan ng kanyang daliri ang dugo ng handog dahil sa kasalanan, at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng lambanan at susunugan ng handog, at ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng lambanan. At ang lahat ng taba ay kanyang aalisin, kaya ng pagkaalis ng taba sa kordero na hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at susunugin ng saserdote sa tambanan sa ibabaw ng mga handog sa Panginoon at pinaraan sa apoy, at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan, at siya'y patatawarin. This is the word of God. Amen.